Welcome back sa GD2 na Unity course. Okay, last progress natin is meron tayong gun tower na nagpa-follow sa enemy once na na-detect sa shoot range. So, may nakalimutan pala akong ibalik na edit. So, Control Z ko lang yan. So, ganyan siya. So, punta tayo kay enemy. Kay enemy, gawa tayo ng sa gun tower na lang pala mo. Gawa tayo ng shoot. Okay, sa shoot, let's create a public void na shoot. Private na lang natin. So, private void para sa logic or method na shoot. And then sa shoot, need natin ng game object para sa ating bullet. Then instantiate natin yung prefab ng bullet. So instantiate and then yung bullet prefab. But the problem, wala pa tayo niyan, di ba? Okay, gawan natin siya dito sa taas. So public na game object tapos bullet prefab. Okay. And then next naman sa bullet prefab, since instantiate na natin, need din natin ng bullet na spawn point. So gawa naman tayo dito. So public na transform, tapos anong tawag nun, bullet spawn point. Okay, copy, then paste natin that position. Need natin yung position saan natin pwede i-spawn yung bullet. And then sa rotation naman, gamitin lang natin yung bullet prefab natin gamit yung rotation niya mismo. So that transform, wag si bullet spawn point dapat rotation niya. So naka-instantiate na tayo ng bullet, but need natin gumawa ng script para sa bullet. So new file, bullet.cs. Huwag niyo kalimutan maglagay ng .cs. Enter. Tapos ang script niyan konti lang. So need natin ng using Unity na game engine, tapos public class sa ating bullet na extend kay mono behavior. And then public float para sa lifetime. Like for example, what if yung bullet hindi tumama sa enemy, so dapat i-remove natin siya sa scene, so, para iwas lag or yung hang. Then gawa tayo ng vector3 na variable para sa ating direction. Saan ba siya, saan ka ba, or saan patungo yung bullet. So dapat meron siyang direction. Tapos private na float para sa damage, tapos private para sa float na speed. Bale, ito yung damage, ito naman kung gaano kabilis o travel ng bullet, ito sa direction. So I think meron ka ng idea kung saan pupunta yung bullet gamit itong direction na ito. But pag i-save natin ito and then gawa tayo ng bullet prefab sa ating scene, gawa tayo dito, tayo sa ating gun rotation. Okay, sa gun rotation tayo, add tayo ng empty object kasi need natin yung bullet spawn point, bullet
spawn point. So it means saan tayo mag-instantiate ng bullet or saan yung starting position niya. So ganyan na lang, tama ba? Okay, ayan. Tapos sa bullet spawn point, gawa tayo ng 3D object na sphere. Then let's call it bullet, and then add tayo ng bullet na component. So ayan, as you can see, yan lang yung nasa inspector ni bullet. And then pwede na natin gawing prefab si bullet. So drag lang natin siya sa prefabs, then remove na natin siya sa ating bullet spawn point. Kay gun tower naman, I think hindi pa natin na save. So save natin, save. I-drag natin yung bullet spawn point and then yung prefab na bullet. So marami pa kulang sa codes natin. So sa ating bullet, so gawa tayo ng mga method niya. So sa start, so destroy natin siya. Once na na-instantiate siya, destroy kagad natin yung bullet sa lifetime. So para ma-remove kaagad, so like for example, pag spawn natin ng bullet within 5 seconds di siya tumama sa collider ng enemy, then destroy natin siya para hindi siya magtawag nito yung sa memory ng ating RAM or ano ba dyan. And then after nyan, update tayo. So void para sa update, and then yung transform that position plus equal sa ating direction multiply sa ating kung gaano kabilis multiply sa ating time dot delta time. Okay, tapos another public na method, so tawagin natin set direction. So yung mga parameters na kailangan natin, since itong tatlo na to is naka-private, ang magsiset ng mga data niyan or value niyan ay dapat si gun tower. So gawa tayo ng vector 3. Let's call it new direction. Tapos float para sa bullet damage, then float para sa bullet speed. Then set natin siya, dali lang, set lang natin yung direction sa ating new direction, si damage sa ating bullet damage, and then speed sa ating bullet speed, and then yan lang. Sana ba? Need pala natin ng triggers nya, no? So void on trigger enter, void on trigger enter, tapos enemy, tapos enemy equals ating other that get component of enemy. If yung kasi yung purpose nito, once na naka-trigger tayo ng collider, check natin if yung collider na na-trigger natin or yung saan tayo nag-collide, check natin if meron ba siyang enemy na component. So if enemy is not
equal to null. So it means may laman. Then enemy that dapat need natin ng take damage dito. Or sabihin na lang siguro natin, or mag-debug na lang muna tayo ng take damage. Ay, ganito na lang. Damage dealt. Tapos, si damage. Then, destroy natin siya. Destroy natin si game object. Okay, since meron na tayong bullet script, balik tayo kay gun tower. So, kailangan natin ng public para sa ating float na damage. Public na float para sa bullet speed. And then, think yan lang sa gun tower natin. Bullet speed. Kailangan pala natin ng cooldown. So, lagyan natin ng public na float para sa ating shoot cooldown. So, let's default na 1. Ito naman is 25. Ito naman is yung speed niya ay nasa mga 20. So, ganyan. And then, gawa tayo dito kay shoot. So, madali na lang. Call na lang natin si shoot. Dito. Sa ating ganyan. So, call lang. Means, shoot na lang natin kaagad. But, need pala natin i-check if, so, gawa tayo ng shoot timer. So, shoot, float na shoot timer. Natin ng 0. If, shoot timer is greater, if greater than, ganito na lang, shoot timer is greater than or equal sa ating shoot cooldown, then it means reset natin siya to 0 para mag-reset siya. Then shoot tayo dito. So sa taas, need natin ng shoot timer, tapos plus equal sa ating time dot delta time. Time dot delta time. Then pwede na tayong mag-shoot. Okay. And then kaso wala pa tayong damage. So need natin bale si bullet, bale yung dapat naka-camel case. Bale si bullet, kunin natin yung get component if meron ba siyang bullet, and then dot set natin yung direction. So we have shoot direction. So gawan muna natin ng shoot direction. So vector 3, then shoot, copy na lang natin kaagad ito. Sana yung ito, copy natin yan, tapos ibahin na lang natin yung variable. Shoot direction, copy, tapos paste, and then the damage, and then the bullet speed. So, saan galing ito? Dito yan, sa taas. So, okay, save natin, save. But, okay na to. Okay na yan.
Then, nakashoot na ba doon? Okay, then, punta tayo kay Unity. Check natin. So, huwag kalimutan na si bullet ay naka-is-trigger since yung bullet ay naka-on trigger enter. So, check. Okay, check natin. So, I think hindi. Yun. Parang lulusot lang siya. So, ang reason yan kasi dapat si enemy merong rigid body. Kasi si bullet na prefab, wala siyang rigid body. Nagko-collide lang kasi yung mga object as long as isa sa object na yan is merong rigid body. But if wala siyang rigid body, hindi siya magko-collide. Yun ang problema. So, kaya at least one of the colliders must have rigid body. Okay, since enemy meron ng rigid body, then for sure, ayun, okay, nawala nga siya. Balik siya dyan, toink, toink, and then as you can see, damage dealt, ganyan. So, lagyan na lang natin ng health si yung enemy natin. Nasaan na ba? Enemy? But siguro sa next video na lang kasi naka 17 minutes na tayo.